Magandang araw mula sa Diskurso on Air. Welcome sa Diskurso Totoo. Balitang derechahan, totoong usapan. Ako si Benj Ramos at silipin natin ang mga maiinit na kaganapan sa ating bayan. Ano nga ba mga balita ngayon? Pag-usapan natin yan. Mga kontraktor nag-donate sa ilang mga kumandidato nitong nagdaang 2025 midterm elections. At si Trillanes nagbantang kakasuhan ng plunder si Bongo. Mga contractors nag-donate daw sa mga kandidato nitong last midterm election. Ayon sa COMELEC, meron daw 9 na contractor na nagbigay ng campaign donations sa ilang kandidato noong nakaraang halalan. Ayaw sana nating malisyahan ang mga ganitong galawan, pero sa issue ngayon ng ilang contractors na dawit sa korupsyon, masisisi mo bang nangangamoy something itong galawang ito? Sabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, natukoy na nila ang mga pangalan at ipapasa raw nila ito sa DPWH para i-review kung may hawak sila mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa batas, bawal kasi yan. Pero sa actual, parang nagiging open secret naman siya. Ang sistema mismo, tila nakasanayan na itong give and take relationship. Tutulong sa kampanya ngayon, magkakaproyekto bukas. At hindi ito isolated case ha. Sa gitna ng aligasyon ng mga ghost projects at overpriced flood control deals, hindi nakapagtataka kung bakit parang may iilang siklo ng mga pangalan, contractors, politiko, proyekto, repeat, paulit-ulit. Kaya kapag sinasabi ng gobyerno na no sacred cows, medyo mahirap itong paniwalaan kung ang mga baka sila rin ang may-ari ng pastulan. Tignan mo na lang ang kaso ni Senator Chis Escudero, isa sa mga binusisi ng COMELEC dahil sa tinanggap niyang donasyon mula sa isang kontraktor. Sabi niya, akala niya, private fund lang ito. Pero kung lahat ng politiko may ganong maling akala, hindi nakapagtataka kung bakit laganap pa rin ang katiwalian. Kasi ang ignorance laging ginagawang depensa. Sa dulo, malinaw na hindi lang pala baha ng tubig ang problema ng bansa, kundi baha ng pera at impluwensya. Trillanes, kakasuhan ng plunder si Bongo. Magsasampa ng kasong plunder si dating Senador Antonio Trillanes laban kay Senator Bongo. Ayon kay Trillanes, nabigyan ng 7 billion peso project ang kumpanya ng pamilya ni Go noong panahon ng Administrasyong Duterte. At karamihan sa mga ito, mga road at flood control projects sa Davao. Sabi pa ni Trillanes, magkadugtong ang bituka ni na Duterte at Go at kung tutuusin, hindi lang bituka ang magkadugtong sa kanila, pati na rin sa mga kontrata. At sabi naman ni Bongo, wala siyang kinalaman dito. Hindi ba ito conflict of interest? Buwelta ng mga fans ni Go, anti-corruption ka ba talaga, Trillanes? O anti-Duterte ka lang kasi? Ang mas nakakatawa dito o mas nakakalungkot, itong mga flood control projects na dapat pumipigil sa baha, tila sila pa mismo ang dahilan kung bakit patuloy tayong nilulubog ng korupsyon. Kung totoo ngang umabot sa 7 billion ang halaga ng impluwensya, baka oras na ring tanungin ilang bayan muna ang kailangan malunod bago tuluyang umahon ang katotohanan. Gets na nating lahat ang larong yan. Tapos ngayon may 7 billion peso na proyekto raw ng pamilya ni Bongo at may mga contractors na nakalusot din sa COMELEC. Coincidence ba yon o part ba talaga siya ng sistema? Ang mas nakakatawa, bawat isa may kanya-kanyang hindi ko alam, hindi ako aware, hindi alakala ko private fund. Laging may ganong line, convenient para sa kanila ang magka-amnesia. Kung tutuusin, ito yung klase ng kalakaran na hindi na dapat kailangan pagtakpan pa. Kasi sanay na tayong lahat sa ganito. Sa politika, parang baha rin. Kapag umulan ng pondo, siguradong may lumulubog na bayan, pero sigurado ring may nalulunod sa karanyaan. At kung patuloy tayong tatahimik at makukontento lang sa mga binibigay sa atin, kesa mag-demand tayo ng mas mataas na kalidad ng serbisyo, walang mangyayari. Ang dami-dami pala nating pera, pero ang binabalik sa atin ay mga substandard na mga proyekto at mabababang budget na para sana ilaan din sa iba pang ahensya, katulad ng edukasyon, kalusugan, agriculture at marami pang iba.
At yan ang mga mainit na balitang hatid natin ngayon. Salamat sa pagsama sa akin sa Diskurso Totoo, Balitang Derechahan, Totoong Usapan. At huwag kalimutang i-like itong ating video, mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-follow nyo rin kami sa aming social media sa Facebook, X, Instagram, TikTok at Diskurso on Air. Pwede nyo rin kaming bisitahin sa aming website, diskurso.ph. Muli, ako ang inyong host, Benj Ramos, at patuloy akong maghahatid sa inyo ng mga mainit na kaganapan sa ating bayan. Hanggang sa muli nating diskurso.